nyo, ano ang game plan ni Leandro at ni Loren Ligarda? Sabi ni Gorgorzoro, tumakas daw ang mag-ina. Paano tatakas yan? Convicted na ba sila? Pero kasi, kung ako kay Leandro at kay Loren Ligarda, syempre naman, di ba, ikukulong at ikukulong sila. Di ba sinabi ko sa inyo yun? Ikukulong sila yung mga supina, process, chuchu, eklabush lang yon. Hi, mga palangga. So, andito na naman tayo para mang Balljacks. So, nangunguna si Ann Migs, si Zara Lina. Ayun, kanina pa kayong dalawa nag-aantay. Thank you so much. Okay, so sabi ko naman sa inyo, di ba, yung recent, okay, yung current events patungkol kay Senator Loren Ligarda and Leandro Leviste. Pero unahin muna natin yung 4 coward Marines na umurong ang pisot. Alright? Hindi naman yan nakapagtataka or hindi naman yan nakakashock. Okay? Dahil gagawin talaga lahat ng mga bangag, ng mga kasabwat, ng mga maletagang na manggipit, manakot para bumaliktad o mag-recant ng kanilang mga testimonya patungkol sa paghakot nila ng pera, pagkolekta, paghakot ng pera, pagdala sa bahay ni Lisa Tanas at ni Bangag sa Ilocos, ni Sandro Marcos. I think ang isa doon sa nag-recant ay yun yung nagsabi, no? Yung 2B, I think. Nagsabi na hindi nagsabi. Nagpakita siya mismo ng ebidensya ng picture na kung saan after the delivery of maleta ay nagpa-picture sila ni Sandra o ni Zatanas. I mean ni Sandro Charis. So, kaya nga 'di ba, inano natin yung pictures ko. Verify natin, kumbaga pinag-match natin yung picture na pinresent niya. I think that was a few months ago, last month, 2 months ago. Yung picture ni nung bumaliktad o nag-recant ng kanyang testamento, pero hindi pa naman natin naririnig, no, ang kanilang recantation. But ganun pa man, balita pa lang, you know, na yung paghatid niya ng pera doon sa Ilocos at yung pag-describe niya mismo sa bahay ng mga bangag ay exactly the same. At ako mismo, patutunayan ko dahil nakarating ako doon. But ganun pa man, mga kababayan, so mag-expect talaga tayo na sila ay naduwag, umurong ang pisot. Ang tanong natin, maintindihan ba natin sila dahil, you know, ginigipit sila, mayroon silang threat sa buhay nila, nagugurgurin, or nahihirapan na sila sa pabalik-balik dahil kinasuhan din sila eh. Para sa akin, ang isang tunay na matapang na sundalo, okay, sabi nga nila, habang sinusugatan, habang minamaliit, habang tinatakot ay lalong tumatapang. Ako dapat sundalo ko eh, no? Dapat ako yung bagay na maging sundalo, hindi itong mga 4 na pisot. Maawa ba tayo sa kanila? I don't think so. Kasi, maaring sabihin ng iba, naintindihan namin sila, kasi may pamilya sila, kaya di no tinatakot at walang pera. Then kung ganyan ang mentalidad ng mga sundalo o ng mga nasa gobyerno o bilang isang tao, dahil tinakot ka na bumaliktad ka na lang or else papatayin ka o gugurgurin ka, then lulunukin mo na lang yung pride mo, lulunukin mo na lang yung katotohanan, then para sa mas mamatay pa, mas masarap pang mamatay ng lumalaban kaysa kinikitil ang iyong karapatan. Okay, but ganun pa man, 4 sila ang nag-recant at kasabay ng pag-recant ng kanilang testamento o testimonya na sila ay nag-deliver ng pera, maletang pera, at sila ay dating tao ni Zaldico, ay kasabay din ng pag-atras ni Trillanes Trililing, okay, ng kanyang kaso laban sa mga coward Marines na ito. Okay? So ano pa nga ba? Di ba yung pattern? Sabi nga ni Attorney Baligod, ganun talaga. Si Trillanes ang isa sa mga may padihot
o may nag-effort para mag-recant, itong apat na coward soldiers, the coward whatever. Kung tawag sa kanila, natural, iaatras dahil kasama yan sa kanilang pag-uusap. Then pakinggan muna natin ang sinabi ni Attorney Baligod. Pero bago yan, kitang-kita ninyo. Okay? Na sinasabi din ni Ombudsman, di ba? Ni Ombudsman, isang bulati na lang hindi pumipira. Ang tagal nga hindi pumirma ng bulati na kesyo, dinideny nila na binabaliktad na nila ngayon na ang itong mga marisa to pinangakuan ni Baligod ng pera. Saan man kukuha si Baligod ng pera? 'Di ba? Saan kukuha yan? Kung meron man mag-o-offer ang nasa gobyernong mga bangag, dalawak nila yung pondo. So gano'n nila i-twist yung kanilang narrative. Okay, pakinggan na natin ang interview ni Attorney Baligod na sinasabi niya na naintindihan daw niya yung pag-recant nung apat. Yep. Then dahil dahil nga nahirapan na sila kanto pa kare, papunta pa rito, di ba? At syempre, sabi ko nga, babalik ta rin talaga ng Bangag Administration, ng Ombudsman, ng NBI, ng PNP, ng lahat ng mga yan, na cash si Hodang ang aligasyon na tinakot, pinangakuan ng pera, di ba? Para daw gumawa ng affidavit noon, laban sa mga bangag. Okay, tignan natin. What's the reaction naman po of the 14? So far ay galit sila. Nandito yung isa kung gusto niyong tanungin. Nasaan attorney? Kasi meron siyang inihabol na requirements niya. Pero pagkakuan na lang, pagka mag-press ko. Pero dadating po yung 14 today, di ba sir, kailangan personal appearance? Kasi kailangan nilang pumirma. Kasi papiyansa sila. So mahirap naman talaga ang pagiging testigo, lalo na sa Pilipinas. Pero sabi ko nga, kung taglang sundalong tapat ka, di ba, the moment na pumasok ka sa pagiging sundalo, ay handa kang mamatay no matter what. Nasabi ko nga, mas masarap mamatay ng lumalaban kaysa naman mamatay kang umurong ang iyong pisot. Here we go. Attorney, ikaw, ano mensahe mo naman doon sa apat na Well, nasabi ko na sa kanila yung advice ko. Wala nung nagpapaalam sila na pagbibigyan nila yung kabila. No? At naintindihan ko yung... So nagpapaalam sila kay Attorney Baligod na pagbibigyan ang kabila ang Bangag Administration sa pagkukumbinsi sa kanila sa pagrecant o pagbabaliktad ng kanilang mga sinumpang salaysay. Pero huwag nilang sabihin na pinagkakakitaan ko sila or meron kaming scam na gusto isagawa kaya ginawa nila itong affidavit or na pinilit o tinakot sila or pinumisahan ko sila ng limpak-limpak na salapi ayon sa isang newspaper. Siyempre, ganyan talaga ang magiging script. Okay? At later on, itong apat na to, magpapile na yan ng kaso kay Attorney Baligod at sa iba pa. Nagagawa ng kwento, bibigyan ng script ng Bangag Administration ng Zatanas na ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganon. Ngayon lang ba ito nangyari sa Bangag Administration? Ever since na pumasok ang mga bangag, okay, ay puro na lang paggagawa ng script. Tignan natin. May promise nga daw po kayo na magbibigyan sila ng pera, pero hindi ganun yung amount na... Wala akong prinami. Well, Unang-una, gamitin niyo yung gamitin natin yung ating utak. Sayang naman yung ating mga brain cells. Alright? Sabi ko, saan kukuha si Baligod ng pera? Diba? Ang isang abogado, okay, na ganyan ang trabaho as abogado na wala namang koneksyon sa gobyerno, wala namang malalaking negosyo na bilyon-bilyon, paano ka magpa-promise ng pera? So, obviously, mga kababayan, ay script na naman ito ng mga bangag. maririnig nyo sa iba pang 14
pagka nag-press ko bukas kasi tatapusin lang namin itong pagpiyansa. No? Pero Tanungin nyo attorney, sila. So wala kayong promise na baka na magkakaroon sila ng pera sa Ang final. promise ko sa kanila ay magtulungan kami. Kung may problema sila sa pamilya, ay magsabi sila para mapagtulungan. Ayun ang sinabi ko. At Alam mo yung promise, ang pagkakaintindi ko dyan, gano'n naman eh. Di ba? Hindi ka pa pangakuan na, bibigyan ka ta ng 10 million, 5 million. Ang sinasabi, Johnny Baligod, na magtulungan tayo. Let's say, kunyari, kung meron ka namang itutulong na pang grocery o pang bigas dahil sa lumalaban kayo sa tama, hindi bribery yan. Yan ay tulong bilang isang magkakasangga para sa laban. Dahil nga pinapahirapan ng bangag, sinasampahan ng kaso sa iba't ibang mga lugar. 'Di ba? Tapos nagta-travel sila. But saludo ako doon sa natitirang 14 na matatapang na Marine. Sir, huwag kayong sumuko hanggang mamatay. Laban lang kayo. Pero siguraduhin niyo na huwag kayo ang magurgur. 'Di ba? Kung kayo nasa bingid ng alanganin, dapat ipagtanggol ninyo. Pero sabi nga, ano nagsabi? Wala nang tatamis pa. Tama ba yun? Ano ba yung sinabi ni Bonifacio? Can you help me? Ano yun? Wala pa. Hindi, iba pala yun. Wala nang tatamis pa sa pag-ibig sa bayan, something like that. Pero wala nang sasarap pa. Kung magugurgur ka lang naman, wala nang sasarap sa feeling na nagurgur ka, lumisan ka sa mundong ito, na gumawa ka ng tama, lumaban ka sa mga bangag. Hindi yung namatay ka, na minsan sa buhay mo ay nag-traitor ka sa iyong bayan. Ako sasabihin ko sa inyo, mamatay man ako bukas, makalawa, maging proud ako kahit nasa langit na ako, na at least namatay ako, na lumaban ako sa mga demonyong bangag. Kaysa naman namatay ka, na walang saysay ang buhay mo, wala ka na i-contribute sa lipunan, sa halip ay nagtanggap ka ng payola, nagtanggap ka ng bayad sa pagkatao mong bulok. So yan ang paalala ko sa 14 na natitirang sundalo. Lahat tayo mamamatay. I know it's hard. Pareho tayo ng laban. Kung ano mangyari sa inyo, may mga anak kayo, may pamilya kayo, tuloy ang buhay. Pero kasi naman nabubuhay ka everyday, na inutusan ka ni Satanas, inutusan ka ni Remulla, inutusan ka ni Bangag, inutusan ka ni Trillanes, sa halagang ganito, baliktarin mo ang katotohanan. Mas mahirap mabuhay yun. Buhay ka nga. Pero sa utak mo, sa puso mo, ikaw ay isang traidor, ikaw ay sinungaling, ikaw ay isang duwag. So mas masarap mamatay ng matapang at nagsasabi ng katotohanan. Lumisan ka man sa mundo, ang ganda ng iniwan mong storya. Right? So kaya doon sa 4 na mga supot, good luck. Baka sooner pagurgur kayo. Alam nyo naman ang kartel, alam nyo naman ang mga demonyo. Diba? Sinabi nyo na si Sandro, si Tambalostos, na nagnakaw, nag-deliver kayo ng mali-mali. Sino bang maniwala sa inyo mga 4 na, 4 na mga talawan? Mga Bisaya, Ilonggo man siguro kamo, no? Sino mong maniniwala sa inyo? Sa inyong recant, di yung mga bangag lang sa ngalan ng salapi? I'm telling you, gugurgurin din kayo. Kasi ibig sabihin, para kayong mga laruan. Ang tingin nila sa inyo, mukhang pera, duwag, talawan, o parang laruan. Na kung ano ang sasabihin, susunod-sunod. Mas mahirap mabuhay ng ganyan. So, pag-isipan nyo yan. Di ba? Hello, mic test. May audio ba? Wala. May audio? Hello, mic test. Hello. Rrrr, meron naman. Okay. So yun mga kababayan, kasi nakaharang dito. Tuloy natin ang sinabi ni Baligod. palagay ko naman sa ating mga Pilipino ay hindi masama ang nagtutulungan. No? Noong panahon nga ni Rizal, Bonifacio, Juan Luna, Macario Sakay, Aguinaldo, no? Del Pilar, nagtulungan din sila eh. Pero ang advocacy nila ay para sa bayan. So, ganun din ito. Ang kanila, ang
ginamit ng ombudsman ang kanilang affidavit, no? They are 3 of the 8 witnesses. Okay. Ginamit ng ombudsman yung affidavit ng tatlo laban kay Tambaluslos. Paano ngayon nila i-reconcile yan? So yung testimonya na laban kay Tambaluslos, pinaniwalaan ng ombudsman Bulok para kasuhan daw si Tambaluslos na hanggang ngayon, di pa naman nag-prosper o hindi pa naman napupush dahil alam naman natin ang kanilang mga laro. Then, although hindi natin alam kung which is which yung nirecount nila. So, alin ang papaniwalaan ng ombudsman o ng bangag? Yung gusto lang nilang paniwalaan. Selective nga eh. We all know the script. We all know ahead of time. Lahat ng ito ay bayad na. Kaya the ultimate solution is pababain si bangag o ipagdasal na sana mamatay ng putang ina. So, Di pa po natin pwede disclose yung mga pangalan nila. pwede naman. Si Waupan, Tube, Voluntate, and Narodel. Attorney, si Trillanes po, Senator Trillanes, pinasura na niya or dinurong yung kaso. Inurong na po niya yung kaso dun sa apat na bigay. Okay lang. What's your comment reaction po? Kasi sila naman ang nagtrabaho nito para umatras sila eh. Okay lang. Normal sa may mabigat na problema. Ano po kaya ang dahilan? Anong nagpaalam sabi ba sa inyo, yung apat, at bakit na po sila nag-recount? Yes, may mga verbal kaming pag-uusap. Meron ding text messages, no? At yan ay So, yari na yan. Verbal, text messages na nagpaalam para bumaliktad. Yeah, sabi nga ni Howdy, mga Marines, pagtatanggap kayo ng pera kay Natamba at Bangag, titigyan rin kayo gaya ni Gotesa. Yes, nasaan na si Gotesa? Hindi na natin alam kung nasaan. Buhay pa ba siya? Sabi ko sa'yo, kung gusto mong lumaban, una kang lumabas at nanindigan para sa katotohanan, no turning back. Dapat palaban ka hanggang dulo. Pero kung tulad ng mga ganito, pwede kang gurgurin. Katulad niya ng mga vloggers na nagkandamatayan sila. Pag nagkaonsihan sila, madali lang silang gurgurin kasi alam ng kalaban nilang pare-pareho silang demonyo eh. So wala nang saysay ang buhay nila. Isang bala lang yung mga yan. Isang bala, dalawa, tatlo, isang gurguran lang yung mga yan. So kaya kung sabi ko nga, kung gusto mong lumabas at manindigan, sa una pa lang, bago ka lumabas sa telebisyon o sa social media, pag-isipan mo, ako ba ay magiging matapang hanggang dulo? Paninindigan ko ba yung aking sinabi o later on magpapapresyo ako? 'Di ba? Babaliktad ako, ganyan-ganyan. Right? So wala pa nga yan nung nararanasan ninyo eh. 'Di ba? Naduwag na kaagad kayo. Talaga namang mga support kayo, no? Pakinggan pa natin. Ko para maipakita ko bukas kasi magkanta kami ng press conference. Pero basically, ano ho ang hinahinan nila ng pagbawi? Kasi at dito ang magiging effect. Very personal kasi yung rason nila, no? Personal. Ang una, sinasabi nila na takot na sila sa kanilang seguridad, no? Pera lang yan. Okay? Takot. Maring ang takot. Pero, at the end of the day, pera-pera. Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe pabalik na nila tuwing preliminary investigation. Pagpunta dito sa streets. Pagpiyansa sa mga sundalo na nakasuhan ng 4 counts of perjury na final nila Delima, Trillanes, Anyo, and Katapa. Tama mo ba? Para sa labing apat lang, dun sa labing walo, bakit po? Bakit hindi yung para sa apat? Namimiss mo yung apat, ha? Yung apat ay kasama sa sinasabi nila. So, doon sa apat, tatlo ang sa kanila ang ginamit ng ombudsman ang kanilang affidavit, no? They are 3 of the 8 witnesses na kinuhanan ng affidavit ng ombudsman. So, yun. Okay, so yun. So mga kababayan, okay,
Yes, takot sila or nabayaran sila. It's ano lang naman kasi yan eh. Mahirap talaga yung may kasong ganyan. Okay? Palipat-lipat, kung saan ka kakasuhan o tatamnan ka ng kaso. Parang katulad lang yan sa mga double agents din, ng mga vloggers. Okay? Na tumatanggap ng pera at bumabaliktad na, inaatas ang kanilang mga kaso, chuchu-chuchu. So, wala yung pinagkaiba. Pero mga palangga, eto na yung sinasabi ko sa inyo eh. Alright? Na talagang gagawin ng Bangag Administration ang lahat ng kakayahan nila para takutin ang mga naninindigan. Okay? Gagamitin ng salapi. Ako mismo, December pa lang, noong 2022, ino-offeran na ako all expenses paid. Babalik daw ako sa Pilipinas, magre-red carpet si Lisa Tanas. 'Di ba? Titigil na ako sa mga kasinungalingan na sinasabi nila, 'di ba? So ngayon, mga kababayan, tapos wag ko na daw ako, kumbaga lalablabin ko na uli si Satanas. Wag ko na silang tirahin o ipalabas ang mga sinasabi ng puting ahas. Pero nanindigan ako. Only one life to live o to enjoy in this world. Might as well die or survive. Right? Then, the next year, isa sa kaibigan natin na nagsabi, actually, ang nagparating, namatay na yung who's that? Yung namatay na nag-basketball, yung kasabot ni Satanas sa Comelec sa Pandaraya. Sino yun? Basta yung namatay, I forgot yung pangalan niya. Yun ang nagsabi nun eh. Natanungin si Maharlika kung ano ang gusto niya. 'Di ba? Tigilan niya na si Bangag, tigilan niya na si BBM, tigilan niya na si Lisa. Tanungin niyo kung anong gusto ni Maharlika. Name your price. 2 tao. Okay? Si Hubert, Bert, something with Bert ang pangalan nung namatay. Okay? Hubert ba yon? Wala, tagal na kasi namatay na yun eh. Anyway, mga kababayan, ano ang sabi ko? Naalala nyo? Kinuwento ko yun sa inyo. Ano sabi ko doon sa nag-mediate? Ano daw ang kondisyon ni Maharlika para tumigil na? Sabi ko, mag-resign si Bangag. Siyempre, hindi doable sa part nila. Right? So, yun. So, ito ngayon ang mangyayari, mga kababayan. Uubusin talaga tayo. Uubusin isa-isa. Pero kailangan, you have to play your cards good. At dapat, huwag ka magpapasindak. Una-unahan lang ang buhay. Una-unahan lang yan. Ngayon, kung duwag ka, okay, talagang aatras ang iyong itlog o aatras ang iyong pison. Pero, eto ngayon, ang ginagawa na talaga ng panggigipit ng Bangag Administration. Kitang-kita na yung mga sinasabi nitong mga Marines na ito, kapani-paniwala. Kasi wala silang script eh. 'Di ba? Wala silang script. Ngayon, napilitan sila dahil sa ngalan ng salapi. Siyempre nga naman, irresistible ang 25 million na in-offer sa kanila according to that interview. O kaysa naman magpanaang-daang sila kung saan sila kukuha ng pamasahe or what, although tinutulungan naman sila. May mga tumutulong nga, di ba? Hubert. Yeah. Yan. Hubert Guevara. Jana, right. Galing mo nalala mo sa dami kasi ng information natin. Ayun. Nag-ano yun? Nag-ask yun sa isa sa kaibigan natin. Tanungin mo si Maharlika. Basta tumigil lang siya, tigilan niya na yung mga puting ahas. Huwag na siya maglabas. Name your price, then ano ba ang gusto niyang kapalit? Ang kapalit, sabi ko, lumayas si Bangag sa pwesto. Yun. Kasi naniniwala ako, mga kababayan, once binenta mo na ang kaluluwa mo sa mga demonyo, hindi ka na makakalabas sa ganyang klaseng laro ng buhay. It's like, pag pumasok ka sa scamming, pumasok ka sa sindikato, pumasok ka sa panggugoyo, lahat ng klase ka, hindi ka politiko, pandaraya, pang-uuto, mabubuhay ka na lang ng ganyan ang style ng iyong pamumuhay. Well, may mga tao talaga na aatim nilang mabuhay sa pagnanakaw, katulad ng Maleta Gang.
Katulad ng mga dramatization ng mga inupo ni Bangag na kunyari po, opo, ganyan, paro opo. Pero sa likod ay nagnanakaw, gumugurgur, nanggigipit ng mga Pilipino. Araw-araw kayong pinagnanakawan. Wala pa rin ginagawa ang mga Pilipino. Sabi ni Rachel, hanggang SOCMED ang galit, walang action. Exactly. Kaya sabi ko nga sa'yo, sa inyo, palangga, Rachel, ang pwede na lang talaga natin ay online kulang. Iguzum, tegi boom boom, bangag, di ba? Ganun lang. Pero I hope mayroon namang magaganap. Hindi lang natin alam. Sabi nga, hindi naman ang buhay, minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim ka rin. Hindi forever na nasa ibabaw ng kapangyarihan ang mga bangag sa pang-aabuso nila sa kapangyarihan at sa pera ng bayan pagpapahirap sa inyo. Hindi sila forever dyan. Kaya hindi tayo titigil. Look at, di ba, anong sabi natin, I think kahapon o the other day, Angela Bolivar, robot na mga tao. The other day, pinag-usapan natin si Loren Legarda at saka si Leandro Leviste. Ano ang lumabas na balita? Nasa ibang bansa na sila ngayon. Ang sabi ni Erich Sylvester, nag-medical leave daw si Senator Loren Legarda. At ito naman si Leandro Leviste ay pinasagot naman niya ang kanyang abogado sa mga paratang o mga akusasyon ng NBI bago siya pumunta ng Hong Kong at napag-alaman daw na nasa France na. Actually, napanaginipan ko yon. Okay, pero syempre, ayoko naman muna ikwento ng bongga-bongga, di ba? Panaginip ko yon. So, sa tingin nyo, ano ang game plan ni Leandro at ni Loren Legarda? Sabi ni Gorgorzoro, tumakas daw ang mag-ina. Paano tatakas yan? Convicted na ba sila? Pero kasi, kung ako kay Leandro at kay Loren Legarda, syempre naman, di ba, ikukulong sila. Di ba sinabi ko sa inyo yun? Ikukulong sila yung mga subpoena, process, chuchu, eklabush lang yon. Pero ang punot dulo nun, ikukulong, ipapaputol ko ang jolo ni Bangag at ang patuslok ko, ang belat ni Lisa Tanas. Kung hindi nila ipapakulong ang lahat ng mga kritiko na tinamnan nila ng kaso. So if I were Loren and Leandro, mag-file na kayo ng asylum visa dyan, asylum application kung totoong nasa Pransya kayo. Okay? Dahil ako naman ang ina, ako si Loren Legarda, hindi ko hayaan na ikulong nila ang aking anak na matapang, na nakikipaglaban, walang choice dahil wala nang batas-batas sa Pilipinas. Wala nang batas, bend the law, lahat ng kritiko kakasuhan, kasasabi lang niya ni Inday Sara sa kanyang speech doon, ay sa interview niya sa Kadayawan, right? Tama yung desisyon ni Senator Loren Legarda. Senator Loren, I don't know if you're watching me or yung mga tao niya, kailangan all out. Okay? All out war na kayo sa mga addictus benedictus. Dapat nga nag-iisang dibdib. Nag-iisa na talaga dapat lahat kasi nga, yung ginagawa ng Bangag, uubusin. Bottom line is about the impeachment. Right? Nasa likod nila ang police at military maharlika, sabi ni Ruben Balyo. Yes, kitang-kita naman natin yan, palangga. Pero kung sana ang mga matatapang na sundalo, mga polis, kung sila ay nanindigan sa bayan, tapos na si Bangag. The problem nga ay nabibigyan sila ng maleta. Isang karangalan ang makulong sa panahon ni Bangag, sabi ni Jana. Hindi rin, Jana. Kasi kung alam mo sa sarili mo, di ba, na wala kang ginawa, like ako, gusto akong patayin ng mga yan. Gusto akong ikulong, kaya tinamnan ako ng kaso. Imagine mo, namuhay ka sa buhay mo. Since day one, ang buhay mo, naging matino kang tao. Wala kang ginorgur, wala kang tinarantado. Tapos sa isang iglap, tatamnan ka ng kaso ng mga hayop na ito. Dahil galit lang sila, gigil sila,
Dahil ikaw ay nagsasalita laban sa kanilang mga katiwalian. It's the same thing na pinag-usapan natin yesterday, yung mga bata sa Davao na pinagsori-sori o na nireprimand o kinastigo ng mga teachers dahil inutusan ang mga teachers ng DepEd na magsori-sori sa isang adik, magnanakaw, smuggler, hoarder, botomesa na bangag administration. Right? Mahirap makulong, lalo na kapag inosente kang tao. Okay lang kung kinulong nila, talagang mayroong ginawa kang katarantaduhan eh. Pero kung wala kang ginawang katarantaduhan at ikukulong ka nila, kaya mayroong mga taong ano ba yung word? Nagpapakabayani. May mga taong nagpapakabayani na kinulong. Kunyari, kinulong sila nang wala silang kasalanan, tinamnan sila ng kaso. Gagawa sila help me, ano ang tawag doon? Parang ano ko sa pelikula. Lalo pag nakalabas sila sa pelikula, pag nakalabas sila sa kulungan o nagkaroon sila ng chance, dahil sinira mo yung buhay ko eh. Parang ganon, di ba? Sa mga pelikula, nakikita mo yan. Okay? So, parang Beekeeper. See that movie? Right? Was it Beekeeper? Okay? So, katulad nun, pag puro natarantado ang nasa gobyerno, let's say for example, yung tinarantado mo, kunyari si Pedro, kinulong mo, walang kasalanan, binaboy mo, nahirapan, kanya mga anak, pinasok sa kulungan, gumawa ng paraan si Pedro, nalabas at uutasin niya lahat ng mga nagtanim sa kanya ng kaso at nagtarantado sa kanya. E di tapos na ang boxing. O, may mga ganong pangyayari. Pero hindi pa natin yan nakikita sa Pilipinas so far. Meron ba kayo nakikita? Sa pelikula lang natin nakikita yan. Di ba? Sa pelikula lang natin nakikita yan, mga kababayan. Teka, may gugurgurin tong Jotang Genimes na to. Okay. Alright, may ginurgur tayo yung troll, di ba nga? Sa pelikula lang natin nakikita yung mga kinulong na walang kasalanan, lumabas at pinag-uutas yung mga leaders. Meron ba sa history ng Pilipinas na ginawa yan? Let's say for example, itong 4 na sundalong bumaliktad. Okay? Then kunwari lang naman. Alright? Gumawa sila ng paraan para mautas ang mga dapat mautas. Wala pang history sa Pilipinas o dahil talawan talaga o dahil tayo mga Pilipino ay kunwari matapang, taas noo kahit kanino ang mamatay ng dahil sa'yo. Pero ang totoo, karamihan sa mga sundalo ay talawan. Alam mo, dapat ang magsasabuhay kasi niyan yung mga men and women in uniform. Yes, Jennifer Kadungog, are we in a narco state now? Matagal na, darling. Pag-upo pa lang ni Bangag, narco state na tayo. Ayaw naman kumilos, sabi ni Agnes, hindi ipaglaban ng mga nagsasalta, kaya babaliktad talaga yan. Anong gusto mo palangga? Si Inday ang gugurgur sa mga physically? I don't think so, mga kababayan. So, timing lang ang buhay. Okay? Mahirap ang laban. Pero I am praying so hard na one day, kakarmahin din ng mga bangag, pumantay ang mga paa nila. Kaya sabi ko nga, pwede ko lang gawin, iguzum, tegi boom boom. Diba? Yun lang talaga ang pwede natin gawin. Sa pelikula lang to napapanood nang nangyayari sa atin ang narco state, sabi ni Mac Arnel. Well, yung nangyayari sa atin, matagal na nangyari yan. Nung panahon pa ni Senior. Diba? Sabi ng mga Dilawan. Pero ngayon, ang Dilawan at Pulawan, iisa na. Ang sinasabi ko na sa pelikula lang, yung mga kinukulong, ginigipit, paglabas sa kulungan, ay inuutas lahat ng mga demonyo. Wala pa tayo nakikitang ganyan sa Pilipinas. I don't know. Maybe na-miss ko lang or what? Hindi lang narco state, kundi government syndicate mafia, sabi ni Nelson. Yes, sabihin nga ng asawa ko, madam, why are the Filipinos doing nothing? Sabi ni Jana. I know. Di tinatablahan ng kulam kasi mga demonyo sila. Alright, sabi ni Castle.
Sabi ni Connie Padilla, alam mo na ba ang issue patungkol sa umalis na si Lauren at sila? Yes, I know that for sure, mga kababayan. Yun ang pinag-uusapan natin. So, kasi nga tutuluyan yun si Lauren Legarda at saka si Leandro. So, pati yan si Jing Paras. Kaya nga, Jing, it's either fight or magpalamig ka muna dahil ikukulong ka nila or be part of the, sa mga nagpakulong. Ganun lang. Ang buhay ay choice lang. Pero, ano ang dapat, tama, okay? Tama ka doon, Jana. Dapat talaga lumabas na yung taong bayan. Kasi, kaya namamayagpag ang kasamaan sa atin because you allowed it to happen. Right? Hinahayaan ninyo na magnakaw sila, everyday, magpatama sila sa loto ng 435, sabay-sabay, and wala kayong ginawa. Hindi kayo nag-alsa, hindi kayo nagwelga. Niloko kayo na yung nanalo, sinuutan ng, minaniobra nila, okay po sa inyo. Right? So sabi nga ng iba, you deserve the Bangag government. Okay lang din, pinangakuan kayo ni Bangag. Yung mga farmers, ganito, binigyan ng ganito mga programa, chucho-chucho. Pero ang totoo, wala. Mas pinapaboran ang import, okay, ng mga like bigas, mais, sibuyas, bawang, kamatis, lahat. Okay? Ini-import at pinapayaman yung mga importers na sila-sila rin. Ang Bangag at mga smugglers at hoarders. Hindi lang importation kasi when you say importation, dumaan sa tamang proseso eh. Nagbayad ng taxes, pero sila smuggled, gobyerno mismo nagsismuggle ng mga produkto para patayin ang farmers, patayin ang mga fisher folks. Right? Sabi ni May Perez, okay lang umalis na Pinas, paano yung mahirap? Walang mapuntahan. Kaya nga, di ba? Bio-dress model, sabi ni Jana, updated si Jana. Correct, yung pinasuot dun sa nanalo sa loto daw. Pinaltan yung mukha. Ang dami na eh. Ang dami ng pwedeng, ang dami ng mga factors, grounds, at tipping points na dapat nag-alsa at nanindigan ang taong bayan para sa kanilang karapatan. Okay, ulitin natin. Nag-success sila sa pangingidnap. Ngayon si Pastor Quiboloy, alright, ipapa-extradite, yung mga ganun ba? Then, patuloy ang pagnanakaw nila, ang paggigipit sa mga senador. Susunod yan si Alan Cayetano, si Robin, dalawang mag-asawang Cayetano, Villar. Okay, Bongo. Unless na makipag-alyansa sila or lulunukin nila ang kanilang mga paninindigan at papayag didilapan nila ang bilat ni Lisa Tanas. Wala nang matitira ang senador. Diba? Wala nang matitira. Kaya mai-impeach si Sara dahil tapos na nga yung boxing. Ibinagmamalaki na nga yan ang grupo ni Satanas, mga kababayan, okay? Pinagmamalaki na yan, natapos na, nakausap na nila. Alright? Ang sabi ni Kessel, ayan, napanood ko yung sinabi ni Tibag na ingat daw, nag-message ng sarcasm kay Leandro at kay Lauren Legarda. So, ganun sila, magaling sila sinungaling, magaling sila gumawa ng kwento, magbait-baitan. Opo, siya nga po. Gagamitin ng mga kaparea, mga demonyo, magpapamisa, magdodonate, kunyari ng 10 kilong underweight na bigas, pero bukbukin. Yeah. Ganyan. And now, thank you for that comment, Sofia Pez. 8340. Yes, ngayon, ang daming mga ataul o kabaong na anong tawag dyan? Kabaong na nakakalat daw sa Metro Manila na inilagay ang muka ni President Xi at isang leader sa
China. Tingnan natin. Ito. Alright, here we go. Nasa SMNI. Okay. Tingnan natin. Okay, yan. Ito nga, yung kabaong. Oh my God. Tingnan mo yung ginawa nila. Okay, here we go. Okay? Ito. Nagto-provoke sila. Mga kababayan, this is the bangag style. Ayan, oh. Ayan, tingnan mo, nilagay si President Xi. Ayan. Oh, anong sabi dyan? Greedy salot. Alright, 3 hours ago, inaalam na ng QCPD ang nasa likod ng pag-iwan ng 2 kabaong sa Quezon City na may mga banner na naglalaman ng mga larawan ni President Xi at Chinese Ambassador Jing Quan. Kasama ang mga mensaheng tumutuligsa sa Chinese, Communist Party. Okay, tanggalin na muna natin yan dyan. Ano ang ibig sabihin nito? Sa tingin nyo ba, ito ay kagagawan ng ordinaryong citizen o mga realista lang? Unang-una yung kabaong mahal. Sino ang ordinaryong realista na bibili ng kabaong para lang sa kanilang mga rally-rallying ganyan? Ang gumasos dyan, bangag din. Okay? May nag-utos dyan. Provocation yan. At nakakatakot yan kasi pwede yan mag-create ng giyera o kaguluhan. You know how powerful China is, right? Si Bangag na rin mismo ang nagsabi na kapag bumahing ang China at Amerika, mabubura na tayo sa mapa. Are you ready for the bang bang bang? Ang mga bangag ready sila kasi kung may giyera, may pera. Right? Ngayon kayo, kawawa kayo. Yes, Castle, pag may giyera, walang 2028 election. Si Bangag mananatili. Ganun yan, tatakbo niyan. Kahit kailan di pa nagkakamali dito. Okay? Si Maharlika. So bakit nila ginagawa ito? Mga kabaong, magkano ang kabaong? Anyone? I don't know, magkano ang kabaong dyan sa Pilipinas? Dapat ang ilagay dyan ang mga satanas, ang mga demonyo. Alright? Oh. Ito mga ginagawa nila. Chinese, ganyan. Binababoy nila. Okay, kasi pwede namang magkaroon ng, sabi nga, ng pag-uusap. Pwede magkaroon ng diplomasya sa kaguluhan dahil hindi naman tayo, we cannot afford to go to war. We all know that. Pero merong nag-uudyok. Okay, sa mga nagparada ng kabaong na yan, anong klaseng pag-uudyok yan? Gusto ba talaga nila ipahamak ang taong bayan? Right? Habang bumabagsak ang halaga ng piso, habang bumabagsak ang kabuhayan ninyo, habang namamatay kayo every single day, ang mga namamatay sa baha, sa kagutuman, sa sakit, binababoy kayo ng Bangag administration habang every single day, wala silang ginawa kundi Sara. Si Sara na lang, si Sara na munting prinsesa, okay? Ang laging sinasabi, okay, na gusto nilang mawala na dahil si Sara ay naglustay, naglustay ng pera ng bayan, walang ginagawa, nagtatravel, mga putang ina. Si Sara ba ang may hawak ng trillion budget? Di ba nga, pero kayo ay nalilin lang yung iba. Sabi ni Inday Lutz, may kabaong na 500,000 at meron na 20K lang. Okay. It doesn't matter, 20K. Sa hirap ng buhay ngayon, you think ang realista gagastos ng 20,000 na kabaong? You think? I don't think so, mga kababayan. So, provocation talaga yan. Alright? That's really provocation. Ano sabi? Sabi ni Zaralina, may bago daw post. Okay. Si Attorney Baligod. Mga kababayan, ito ang message si Attorney Baligod, yung abogado ng mga brave Marines minus the 4 coward Marines or mga umurong ang pisot. Mga kababayan, pwede ba ninyo kami samahan dito sa Las Piñas?
Dahil mula 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi na process ng court ang pagpiyansa ng Brave 14. At gusto nilang ipakulong sila over the weekend na kung saan ay maraming masamang pwedeng mangyari sa kanila. Oh, nakita nyo? Lahat ng taga-Las Piñas, DDS, supporters para sa bayan, samahan na ninyo ang ating 14 Marines. Ikukulong nila yan. Di ba? Sinabi ko na to lahat, mga kababayan sa inyo. Sinabi na ni Marlica. Dinidelay nila ang pagpiyansa kasi weekend ngayon. Dinidelay nila para maikulong nila. Ikukulong lahat. Si Bangag, si Satanas. Kaya dapat talaga lahat kayo lumabas na sa kalsada. Yun lang. Revolusyon, wala nang iba. Anong gusto nyo? Uubusin kayo? O sila muna? Sila dapat ang maubos, matanggal. Sila dapat ang mawala sa pwesto. You have to act now or never. Nasa delubyo na ang Pilipinas, nasa kadiliman, kartel, sindikato, gangster, lahat na, name it. Tignan nyo, karapatan ng mga sundalo ang iproseso ang kanilang piyansa. 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi pa napaprocess. Delaying tactics. Kasi gusto nilang ipakulong ang mga sundalo. Pinapakita nila ng Bangag administration na ito ang mangyayari sa inyo kapag kayo ay umaklas laban sa gobyerno, naglaban sa mga Bangag o magsalita laban sa amin. Ito yun. Ginagamit, inaabuso nila ang kapangyarihan. Wala silang pakialam eh. Kahit nasa mundo tayo ng social media, nung panahon ni Senior, sabi ng mga dilawan, di ba, wala pa noong social media. Yung naratibo, depende sa mga dyaryo, radyo, o telebisyon. Pero ngayon may social media. Kaso lang, nagpapakaduwag ang mga Pilipino eh. You know? Wala silang pakialam. Yung mga parents, yung mga Pilipino ngayon karamihan, they don't care. You don't care kahit nabain kayo. Ang lungkot, no? Kahit na nakikita nyo na man-made yung pinsala ng baha, man-made dahil ninakaw ang mali-malitang budget, okay pa rin sa inyo. Okay lang yan. Huwag lang maupo yung mga Duterte. Di ba? May mga ganun. Kahit na magnanakaw si Bag, yan ang narrative ng mga dilawan eh. Huwag lang si Sara Duterte. Ayaw nyo kasi ng leader na may kamay na bakal, may pagmamahal, may paninindigan sa sariling bayan. Gusto nyo ng adik. Gusto nyo ng tuta. Gusto nyo ng kawatan, hoarder, smuggler, botomesa, orgy. Okay? Gusto nyo yung ganun eh. Yun pala kaya galit ang dilawan kasi di sila hinatian ni Senior. Sabi ni AJCM. Exactly. Ngayon na may mga hati na sila, magkakampi na sila. So kawawa talaga kayo. God save the Philippines, sabi ni Happy Rana. Exactly. Lahat dito mo, tingnan na si Senator Marcoleta. And I think ang nangyayari ngayon, kay Senator Loren Ligarda at kay Leviste, of course, may mga kaibigan yan sila sa loob. Sa mga men and women in uniform. Ano ba si Loren Ligarda dati? I think meron siyang, teka natin kung ano yung, Loren Ligarda. Aha. Okay. Alright. Ano ba si Loren? Okay, may mga yan eh. May mga nagtitimbre din yan na, Loren, umalis na muna kayo ni Leandro dahil kukulong kayo, tutuluyan kayo. Kunyari lang ito mga proseso na yan. Kasi wala na kasing saysay eh. Kaya ako mananawagan din ako sa kaibigan ko, former Congressman Attorney Jing Paras. You have to act now. Unless na willing ka magpakulong. Kahit na, I texted him, bigay tayo ng moral support. Lalaban yung mga abogado. Bendalo na nga eh. Bendalo na. Kahit nasa tama ka pa, mga kababayan, babaliin ang batas, ang sistema para ipakulong ka o para mawala ka sa sa larangan ng politika o lumayas ka
Siyempre nga naman, pag umalis si Senator Loren Legarda, which is umalis na according sa balita, ay nasa Pransya na, hindi na siya makakaboto sa impeachment. At didestrong ka rin nila ang batas. Hindi nila susundin yung 2/3 votes of the Senate members para makonvict si Sara Duterte. Nagsalita na si Bangag dyan eh, na kung sino lang ang present, dun sila magbe-based. It's really bad the law. Alright? Ano si Loren Legarda? Ang tagal niya, oh. Person, ayun. Chairperson ng Philippine Congress, Bangsamoro Parliament Forum. Okay, ang dami niyang mga milestone sa buhay niya ni Loren Legarda. Grabe, kailan siya? 1998? Wow, 1998 pa pala ito si si Senator Loren Legarda naging senador. It's been, wow, okay, ang tagal na. Ba't ganun pa man? Sabi ni Eileen, one big rally is the answer. Laban na! Okay? Ang tagal, hirap na ang mga kababayan natin, sabi ni Jana. Lumabas din, okay, ang pagkabobo ng Supreme Court nyo dyan. Well, actually, they are not bobo eh. It's either takot sila o nabigyan sila ng maleta. Lahat ito, hindi to hinulaan ni Maharlika. Lahat ito sinabi ko sa inyo. Lahat ng kritiko itutumba, lahat ng kritiko ikukulong. Lahat ng nagsasalta. Ako pa nga lang nun eh, hindi naman ako politiko. Ulitin ko. Ako pa lang, nag-fabricate na tinamnan na ako ng kaso, di ba? Si Maharlika pa lang to na walang pwesto sa gobyerno. Walang pera, walang kapangyarihan, alindog lang. Naapektuhan sila. How much more ito mga pasabog ni Leandro patungkol doon sa Cabral Files. Diba? Imagine mo si Eric Sylvester, si Tito Soto Miles. Lahat sila na pinangalanan ng Brave Marines na nag-deliver ng pera ng mali-maleta. Ang dating chairman ng Committee on Appropriations, Zaldico, nagsabi na ang bangag na gobyerno, ang kanyang mga cabinet secretaries, pangandaman. Diba? Sandro Marcos, Bersamin, Zatanas, multi-billion o baka trillion pa abutin lahat, ay kasabwat sa pagnanakaw ng pera ng bayan at flood control money. Wala na people power. Wala naman ibang solusyon eh. Devil fury. People power na. Sabi ni Blackpink, sa mga 3 milyong tao sa Metro Manila bumoto kay VP Sara noon, pumunta na kayo sa EDSA Shrine. Bago kayo pumunta sa EDSA, samahan nyo muna yung 14 Marines sa Pasay. I-share natin, ang mga update dyan kay Attorney Baligod. Alright. Sabi ni Ron Roda, ma'am, 3 lang ang kailangan ng majority. Asan na lang nila si Bongo at mga kapatid ni Villar? Sa tingin niyo babaliktad si Bongo? Kasi may mga huro-hurong ganyan. We don't know. Okay? Kasi wala nang saysay na lumaban sila dyan sa yung impeachment, maleta impeachment na yan. Wala nang saysay yan. I'm telling you. Pero kailangan lang talaga sundin ang proseso. Mga lawyers na hindi, kailangan i-represent siya. Wala na yan, naluto na. Wala na pong batas-batas sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa inyo, the ultimate solution, tanggalin ang bangag. Ano sabi ko, Catherine? Ano sinabi kong lugar? Yeah, Las Piñas. Ano ba sinabi ko? Ano sinabi kong lugar? Sorry, Las Piñas nga. Okay. Sabi ni Attorney Baligod. Tingnan natin. Magkamali naman sa kung ano mga sinasabi natin. Okay. Yep.
Oh, habang ang mga dilawan. Oh, ito si Cristeta, bumabalik na. Bumabalik na uli. Ayan, mukha na siyang siopaw. Alright? Did I say Pasay? Yeah, sorry palangga. Last, madali lang basahin ko. na sinasabi ko. O, di ba? Ito si Christine, bumabalik na. Di mo, kaya umalis siya ng bansa dahil nanalo si Bangag eh. Ngayon, naging okay na sila, di ba? Balik na sila sa original. Dati, ayaw, pag nanalo doon si Bangag, aalis sila sa Pilipinas. Asa na yung mga aalis sa Pilipinas? Yung mga dilawan, pinklawan, ngayon ay magkakasabwat na sila. Yes, ulitin ko, Las Piñas po ang panawagan ni Attorney Baligod. Sana may exact address. Kung saan sila Attorney Baligod po. Yeah. Mga kababayan, pwede ba ninyo kaming samahan? Teka, i-share muna natin to. Alright. I-share natin. Okay. Yeah. Grabe, oh. Ikukulong at ikukulong nila to. Las Piñas. Walang exact address eh. Saan ba yun papiyansa sila? Alamin natin kung nasan yung exact address. Si Crazy Sister yan. Crazy Sister? Sabi ni Cotton Finn. Pare-pareho lang sila. Aquino, Marcos, pare-pareho lang sila. Kaya pala sila nag-aaway kasi hindi sila nagkasundo sa mga male-maleta. So now you know, kasi kung may paninindigan, kung nanindigan si Cristeta, na talagang ang mga bangag ay sinasabi na pumatay sa kanyang gumorgor sa kanyang tatay, hindi siya makikipagkasundo. Ba't ka makikipagkasundo? Sa taong sinasabi mo, pinaniniwalaan mo na ang mga Marcos ay sinira ang Pilipinas, which is true, at gumorgor sa tatay mo. Right? So yun. RTC siguro sila kasi ng bail, magpriyansa. Yeah, sabi ni Catherine Go Parina. So, nagkakampi-kampi na sila. Ang naiiwan na lang yung mga taong may paninindigan, nagising ang diwa na ang dilawan piglawan ay iisa lang. Tingnan mo si Lene Robredo. Binigyan lang yung bilat niya ng kalahating bilyong piso ni Bangag. Ang ganda namang sinabi ni Bangag. Samantala kung babalikan mo, ever since ay anti-Marcos siya. Magnanakaw si Marcos, lahat binitawan nila, binigyan ka lang ng kalahating bilyon, ay maganda na ang sinabi mo kay Bangag. Kaya wala nang kakampi ang taong bayan. Nasaan na yung mga pa-woke? Okay? Nasaan na itong mga batang ito na galit sa mga Marcos? Ayan, binaboy kayo ng inyong sinuportahan ni Bilatra Robredo, ni Kaayo Virus, ni Sabade Lima, lahat niya mga yan, binaboy kayo. Inaway-away nyo pa ang inyong mga magulang, ang inyong mga kamag-anak na mga sumuporta sa Marcos. Ang iba dyan, itinakwil pa ang kanilang mga magulang. Pero ngayon, okay lang sa inyo. Then you deserve the baha, the bulok, the lindol, lahat. Deserve nyo yan. I-enjoy nyo ng bonggang-bongga. I-enjoy nyo ang lahat ng kalamidad. I-enjoy nyo lahat ng krimen. At ipipray ko sana susunod na kayo. Kasi wala kayong panindigang mga hayop kayo. Chino, thank you. Mahalika, keep on fighting. Baby. Wala naman tayo ibang choice kundi lumaban sa mga demonyong ito. Right? Ano pa? Yan ang mga ano ngayon. Mga eksena ngayon. Ano pa ba ang nais niyong gawin sa bayan ninyo? Wala nang saysay ang mga laban-laban ng ating mga ninuno dahil unang-una, ang mga traidor ng bayan ay nasa gobyerno. Kaya enough na makipaglaway kayo sa China, makipag-away kayo sa Amerika o kung saan man. Dahil ang tunay na kalaban ay nasa mga sektor ng gobyerno. Nandyan sa Ombudsman, nasa NBI, nasa PNP, nasa AFP, nasa Malacanang, nasa DepEd, nasa Agriculture, lahat nandyan. Ang kalaban ng bayan, yan ang katotohanan, mga palangga. Wala nang patutunguhan ang bayan ninyo. Puro panggigipit. Kung hindi kayo kikilos, kailan? Ulitin ko, tignan ninyo, ikukulong kayo. Pag hindi kayo umayon sa mga bangag, para hindi kayo makulong,
magsanib puwersa kayo, sama-sama, kapit bisig, hawak kamay. Yan lang ang pwede nyong gawin. O, sinong mag-aakala uli na ikukulong si Senator Marcoleta? Okay, si Defensor. At isusunod si Leandro, si Loren Ligarda. Yan, habang kayo ay nagkakamatayan. Di ba? Ako nakikita ko, mag-a-apply ng asylum, mag-a-apply siguro ng asylum yan sila Loren sa Europa kung saan man. Kasi nakikita na nila, sabi ko nga, meron yan, message sa kanila na ito ang gagawin sa inyo, tatamnan kayo ng kaso patungkol nga doon sa bugaw na nahuli daw nila na itatrap itong si Recto na di umano ay nakikipag tsuktsakan dyan sa mga girlalo na yan at nagpupulboronic pa. At ngayon, idadawit ng bugaw at ng mga kababaihan na sasabihin na si Recto ay ganito, ganyan, at sa utos ni Jing Paras at nag-finance ay si Leandro. Sabi ko nga, script na yan. Okay? Lahat kayo tutuluyan. Kaya nga ako misvindicated, di ba? Dahil sinabi ko na to lahat sa inyo. Hindi dahil katang isip ko kung hindi merong mga informasyon tayo na nanggagaling mismo sa loob ng iba. Wala na lahat yon. Baka pinagpapatay na nga nila eh. Okay? Yung ating informante sa PIDEA, nasaan na? Okay, nagtataka na kinakabahan ako. Baka ginurgur na. The last time I know, yung puting ahas natin sa PIDEA ay inilipat somewhere. Sinabi niya sa akin yun eh. Ma'am, nilipat ako sa ganito. Recently, hindi na siya nagpaparamdam. Pinagdadasal ko na lang siya kung buhay ba siya o patay. Baka na-intercept kayo mga mensahe or what. I don't know. Pero malinaw na. Di ba? Gagapang ang mga bangag para baliktarin ang mga sinumpaang salaysay ng mga Marines. Right? Kasabwat si Trillanes. Sabi nga ni Atty. Baligod, si Trillanes ang mga kababayan, alam na natin yung hayop na Trillanes na yan. So wala na pong wala na kayong pwedeng gawin kung hindi talagang lumabas sa kalsada. Ngayon lulukuhin na naman kayo ni Queen of Chlamydia, sabi nung alright? Queen of Chlamydia. Sabi nung nag-comment, lulukuhin na naman kayo, gagamitin na naman kayo, mamaya papasok na naman yung anak na sa politika. Kawawa naman ng Pilipinas, Napagluloko kayo ng mga artista, ng mga politikong bangag. Lulukuhin kayo ni Bangag Jr., bigay-bigay ng bugas, nabukbukin, puro na lang kasinungalingan. Diba? Si Eric Sylvester na magnanakaw ng identity, na hindi maipalawanag ang kalahating bilyong inangat ng kanyang pera sa loob ng 3 taon nung nasa gobyerno. Imagine mo, halos kalahating bilyon ang in-increase within 3 years bilang isang government official. Saan siya kumuha ng kalahating bilyon? May kalalagyan din yan. One day, makukulong din yung mga putang inang yan. Hindi yan sila forever. That's why you have to do something. Diba? Lahat ng kasinungalingan nasa kanila. Lahat ng pagnanakaw nasa kanila. Habang kayo binabahan, nililindol, bibigyan lang kayo ng konting ayuda, magpa-picture, magpa-optics. Ayun na. Nalilibang kayo sa pagkapanalo ng ating pambato sa tennis. Nasabi ko naman, wala namang maitutulong yan sa inyo, sa mga buhay ninyo. Yes, well, proud to be Filipino. Mayroon na tayong tennis player, chuchu. Pero ang buhay nyo sa Pilipinas, siya lang ang gaganda ang buhay. Siya lang ang bibigyan ng recognition. Pero kayo, magkano daw bibigay ni Bangag? Pero kayo, araw-araw na pinagnanakawan ng Bangag. Masyado kayong natatali sa mga hype na ganyan. Miss Universe. Mga sports chuchu. Buti sana ako kasi bait ni Bobet Baterbonia, okay lang.